Ginisang kalabasa naman ng ating trip ngayon mga boss. Panoorin nyo to. Napakasimpleng dish pero napakasarap. Talagang uulit-ulitin mo at babalik-balikan mo. Kaya tara, samahan nyo ako magluto. Siyempre, unang-una dyan, kailangan muna nating i-prepare yung ating mga kailangan sa pagluto na to. Unang-una dyan, yung kalabasa. So, ito yung dish na to na napakasimple pero medyo mabusisi rin kasi kailangan mo pang linisin yung kalabasa. Lalo na kung ang nabili mo ay buong kalabasa talaga. Pwede ka namang bumili ng kalabasang nalinis na lahat sa merkado. Meron naman yan. Pero ito kasi nabili ko, buong-buo. Kaya ito, binalatan muna natin. Tsaka tinanggalan natin ng mga buto. And then, after nito nating mabalatan, ang next naman natin na gagawin dito is tatadtarin or ano bang tatadtarin. Kailangan nating chop siya ng maliit yan. Paliit. Ganyan. So, hanggang sa after nyan, ito naman ang kagandahan ng kalabasa. After mo ma-prepare itong kanyang kalabasa, wala na masyado. So, ito na lang yung dalawang kanyang ingredients sa paggisa. Yung sibuyas, saka yung ahos. So, actually, kung bumili ka sa merkado ng malinis na yung nakalabasa, ito na lang yung ipe-prepare mo, yung panggisa. Tapos, yung hiwa naman yan, kailangan maliliit lang para ma-absorb or ma-mix talaga ng maayos doon sa kalabasa natin. So, maliliit. And then, yun, painit ka ng kawali, painitin yung mantika. Pag mainit na, so, magsangkot ka na dyan. Unahin mo yung sibuyas para hindi masunog kasi kung uunahin mo yung ahos, baka biglang masunog. And then, ang technique dito, bago mo ilagay yung bawang, kailangan naging yung nasangkot siya na ng maayos yung sibuyas, yung lumabas na yung aroma. And then, pag lumabas na yung aroma ng lahat, so, ilagay mo na yung kalabasa. Sangkot siya mo na lang din ng maayos para mag-mix-mix talaga yung bawang, sibuyas at kalabasa. Didikit talaga. Kailangan mo lang talaga din maging masipag sa pagsangkot siya nito kasi ang pinaka-key dito is masangkot siya mo ng maayos. Isa sa mga sinasama ko sa pagsangkot siya ay yung dinikdik na tawag dito. Yan yung nilalagay ko. Nakalimutan ko, hindi lumalabas sa dila ko. So, black pepper. Ayan. So, dinikdik na black pepper. So, sinasama ko yan sa pagsangkot siya para dumikit din yung lasa ng black pepper na medyo may anghang. So, and then, ang ginagawa ko rito, nilalagyan ko ng kunting tubig muna. Tapos, after ng kunting tubig, pinapa-absorb. Para ang goal dito is ma-absorb ng kalabasa. So, ang next nito is takpan ko muna and then papakuluin. And then, pag nakulo na, na-absorb na yung, yung tubig niya. So, dito ko na tinitimplahan. Ayan. So, tinimplahan na natin dyan. Toyo. And then, seasoning. Ito, pampalasa at saka pampabango. Nor seasoning. At then, ang pinaka-importante rito, ito, oyster sauce. So, importante talaga may oyster sauce. Kung wala ka oyster sauce, mas mainam na bumili ka na lang. No, hindi pwedeng wala. So, ayan. After nyan, sangkot siya mo ulit para maghalo-halo yung mga sangkap na nilagay natin. And then, ang kagandahan naman dito is after nito ng sangkutsaan, isang takipan lang yan. Tapos na. Nilalagyan ko lang ng tubig yan para yan yung magluluto sa ating kalabasa. Ang importante kasi dito din, bakit natin to sasangkutsain is para mag-balance yung kanyang pagkaluto. And then, after mong dakpan, ito, pinakuluan ko lang ng 3 minuto. So, ito, luto na yan for sure. And then, pinaiga ko pa. And then, lalagyan konting tubig para i-absorb pa. Para, siyempre, mas lutong-luto talaga yung kalabasa. Hindi naman siya overcook. Saktong-sakto pa rin siya ng pagkaluto. Hindi siya malabsa, hindi siya lata. So, saktong-sakto ng pagkaluto natin. Ito, saktong-sakto na yung luto, saktong-sakto na yung timpla, napakasarap na. Ayan, so yung ilalim niyan, luto na. Tsaka yung ibabaw, luto na rin. So, talagang nabalas ang pagluto kasi sinipagan natin sangkutsa or mag-mix-mix. So, yan yung pinaka-importante. And then, magandang ipares dito yung bahaw na kanin. Talaga naman, no? Ang sarap. Habang nag-VBO ako dito, nagugutom ako eh.
So, ganun lang, oh. Grabe naman. Ang sarap nito. Lalong-lalo na, bahaw yung pamaris mo. Talagang mas mabilis ka makakain. Kasi mainit yung kalabasa, tapos malamig yung kanin. Dire-diretso talaga sa lalamunan yan. Yun, no? Grabe, guys. Muusok pa. Itsura pa lang niya. Sarap talaga. Woo! Para sa inyo. Sarap talaga niya. Actually, wala pa sa camera. Tumikim na ako, hindi ko na napigilan. Ang sarap talaga. Alam mo yon, simple lang. Kalabasa lang naman to eh, pero sarap eh. Parang hindi kalabasa eh. Isa pa. Sarap ba eh? Sobrang nostalgic din siya sa akin kasi nung elementary pa ako, ito yung laging ulam namin. Tapos ako yung nagluluto. Yung lasa noon at ngayon, parehas na parehas. Ang galing ko talaga magluto, no? Yes, so elementary pa lang nagluluto na ako. Ano, grabe. Sarap. Napakadali, napakasimple, napakasarap. Subukan nila.